Bagyong Tino, bahagya muling lumakas habang kumikilos palayo ng Northern Palawan. Wind signal number 4 nakataas pa rin sa ilang lugar sa bansa. Nasawi sa Bagyong Tino, umaabot na sa 66 ayon sa NDRRMC. Rescue and relief operations nagpapatuloy. Investigasyon sa dahilan ng pagbagsak ng Super Huey helicopter nagpapatuloy. 6 na sakay nito kumpirmadong nasawi ayon sa Philippine Air Force. At Armed Forces of the Philippines at Office of Civil Defense nagpaabot ng pakikiramay sa mga naulila ng nasawing mga biktima sa bumagsak na helicopter ng Philippine Air Force. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, November 5, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nakararanas ng malawakang pagbaha ang lalawigan ng Cebu matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino kahapon. Dahil sa matinding pinsalang idinulot ng bagyo, isinailalim na ang lalawigan sa state of calamity. Narito ang report ni JP Nunez. 26 billion pesos umano ang halaga ng flood control projects na nakalaan sa lalawigan ng Cebu. Pero hindi pa rin ito napigilan ang mga pagbaha mula sa pananalasa ng Bagyong Tino. Ito ang pahayag ni Cebu Governor Pam Baricuatro sa kanyang Facebook account kahapon kaugnay ng malawakang mga pagbaha na naranasan sa lalawigan. Ibinahagi rin ng gobernador na maging ang Kapitolyo ay hindi nakaiwas sa tubig baha. Sa highway ng Konsolasyon, isang baka ang tinangay ng rumaragasang agos ng tubig baha. Ang ilang mga bahay naman sa GK Village sa Mananga, Talisay City, bubong na lang ang kita matapos umapaw ang Mananga River. Sa mga larawang ibinahagi naman ni Cebu City Mayor Nestor Archibal, makikita ang mga sasakyang nagkapatong-patong matapos humupa ang baha. Samantala, naglaan naman ang pamahalaang lungsod ng Cebu ng libreng charging station para sa mga apektadong residente. Ayon kay Governor Baricuatro, kahapon tumawag na siya sa mga national agency, mga representative mula sa Malacanang, mga senador at cabinet secretaries para sa agarang tulong at dagdag na suporta sa mga apektadong lugar sa kanilang lalawigan. Naglabas na rin kahapon ng executive order ang Cebu para ilagay ang lalawigan sa state of calamity. Dobling dagok ngayon ang naranasan ng Cebu dahil noon lamang nakaraang Setyembre ay tinamaan din sila ng magnitude 6.9 na lindol. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinatututukan na ng pamunuan ng pambansang pulisya ang pagtulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino sa Cebu. Partikular na rito ang search, rescue at pamamahagi ng relief goods sa mga residente. At para sa detalye, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Yes, Lea. Aga, pinakilos na nga ni PNP Acting Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang lahat ng tanggapan at unit ng pulisya sa mga apektadong lugar na paigtingin ang search at rescue operation sa mga sinalanta ng Bagyong Tino. Kaugnay nito ay pinatitiyak din ni General Nartates ang mabilis na pamamahagi ng relief goods sa mga inilikas na pamilya at individual. Sa ngayon, mahigit 9,000 pulis at mahigit 300 mobil ang ipinakalat para sa evacuation, rescue operation at iba pang humanitarian assistance kasunod ng pananalasa ng bagyo sa ilang bahagi ng bansa. Bukod sa rescue at relief efforts, nakatutok din ang PNP sa peace and order sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo.
Layo nitong maiwasan ang anumang kaguluhan at looting sa mga establishmento. Samantala, aga ipinag-utos din ni General Nartates sa lahat ng tanggapan ng pulisya na magsagawa ng internal assessment upang matukoy naman ang operational na epekto ng bagyo sa kanilang mga tauhan. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Umabot na sa 66 ang bilang ng mga nasawi dahil sa pananalasa ng Bagyong Tino sa bansa. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, as of November 5, aabot na sa 66 ang nasawi na patuloy na bine-verify ng mga otoridad. Ilan sa mga ito ay nabagsakan ng debris, biktima ng pagguho ng lupa at matinding pagbaha, habang 10 ang napaulat na sugatan at may 26 na nawawala. Samantala, aabot sa mahigit 200,000 mga pamilya ang naapektuhan ng bagyo o katumbas ng mahigit sa 700,000 individual. Sa ngayon ay patuloy ang pagpapaabot ng tulong ng gobyerno sa mga kababayan natin na nasalanta ng kalamidad. Ipinag-utos na ng Department of Transportation ang pagsasagawa ng Rapid Damage Assessment sa mga transport facility sa mga lugar na nasalanta ng Bagyong Tino. Samantala, nakatakda rin na bumisita mamayang hapon sa Cebu si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon upang ma-assess ang pinsalang iniwan ng bagyo sa sektor ng infrastruktura. Mula sa Quezon City, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, may detalye na ba kung may pasilidad ng transportasyon ang nasira ng bagyo? Aga sa ngayon ay pinamamadali na ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez yung pagsasagawa ng rapid damage assessment sa mga terminal at saka mga airport upang malaman kung ligtas pang gamitin ang mga ito. Kabilang sa inatasan ni Acting Secretary Lopez ay ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na susuri sa mga paliparan. Ang Philippine Ports Authority at Maritime Industry Authority o Marina na naman ang silang susuri sa mga pantalan. Katulong din sa pagsasagawa ng pagsusuri ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board para naman masiguro na nasa maayos ang mga kalsada. Sa isang pahayag, sinabi ng kalihim na layo nito na masiguro na bukas ang mga naturang pasilidad na siyang daraanan para sa mabilis na rescue and relief operation. Ibinilin din ni Acting Secretary Lopez sa mga port and terminal operator na magbigay ng pagkain at pansamantalang matutuluyan ang mga stranded na pasahero habang naghihintay na makabiyahe ang mga ito. Aga sa loob naman ng 48 oras o katumbas ng 2 araw ay nararapat na makapagsumite na ng rapid damage assessment ang mga inatasan ng kalihim. At ngayong araw din ay nakatakdang magsagawa ng pag-iinspeksyon si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa Cebu upang suriin din lalo na nga yung mga kalsada na dadaanan din ng mga magsasagawa ng rescue and relief operation. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Tinitiyak ng Department of Energy o DOE na nakahanda ang mga restoration resources kung kakailanganin upang agad maibalik ang supply ng kuryente. Sa gitna ito ng pananalasa ng Bagyong Tino na nagdulot ng malawakang mga pagbaha sa ilang lalawigan. Ayon sa DOE, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa stakeholders ng energy sector upang tiyakin ang kasapatan ng enerhiya at fuel systems ng bansa sa gitna ng pananalasa ng bagyo. Ayon sa DOE, sapat pa naman ang supply ng kuryente at nasa normal na operasyon ang mga grid sa Luzon, Visayas at Mindanao. Gayunman, mayroong ilang mga lugar na isinagawa ang precautionary shutdown dahil sa malakas na bagyo. Kansilado ngayon ang biyahe ng mga barko sa ilang mga pantalan sa bansa na apektado ng Bagyong Tino. Ito ay bunsod na rin ng ipinatutupad na no-sail policy ng Philippine Coast Guard dahil sa banta ng masamang panahon. As of 9 a.m. ngayong November 5, kabilang sa kansilado ang lahat ng biyahe sa Batangas Port.
Gayon din ang ilang biyahe sa Pantalan sa Bohol, ang lahat ng schedule sa ports sa Eastern Leyte at Samar maging sa Surigao. Wala rin munang schedule ng paglalayag ng mga sasakyang pandagat sa Pantalan sa Negros Occidental, Bacolod, Banago at Bredco. Gayon din sa Panay, Guimaras, Palawan, Mindoro, Marinduque at Quezon. Pati na ang ilang ruta sa Manila North at South Port Terminal at Pantalan sa Davao. Ang mga apektadong pasahero ay pinapayuhan na makipag-ugnayan sa mga shipping lines para sa pagbabago ng schedule ng kanilang biyahe o pag-refund sa pamasahe. Nasagip ng Philippine Coast Guard ang 9 na individual matapos tumaob ang sinasakyan nila motorboat sa Dumahog, Cebu sa kabila ng umiiral na no-sail policy dahil sa Bagyong Tino. Ayon sa Coast Guard Station sa Negros Oriental, umalis ang bangka mula sa La Libertad nang walang pahintulot at sinamantala ang pagkakataong makaalis habang walang nagbabantay. Ligtas naman ang 8 pasahero at ang operator ng bangka matapos silang masagip ng mga tauhan ng PCG. Patuloy pa ring suspendido ang lahat ng biyahe sa dagat sa Negros Oriental at nanawagan ng PCG na sumunod sa abiso ng mga otoridad para sa kaligtasan. Nasirang mga bahay at nagtumbahang mga puno ang bumungad sa mga residente sa Cuyo, Palawan kaninang umaga matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino doon. Sa Barangay Suba, kita ang ilang mga bahay na natanggalan ng bubong habang maraming mga buwal na punong kahoy ang humambalang sa kalsada. Nagtulong-tulong naman ang ilang mga residente upang maalis agad ang mga ito. Nakiisa rin sa clearing o paglilinis ang ilang rescuer ng UNTV News and Rescue na nag-iikot sa lugar. Nananatili pa rin sa evacuation center sa mahigit sa 10,000 mga pamilya dahil sa patuloy na mga pag-ulan na nararanasan sa Palawan. Marami ring mga bahay ang winasak ng bagyo sa ilang lugar sa probinsya habang patuloy ang ginagawang clearing operation ng mga otoridad sa tumbahang puno sa kalsada. Mula sa Puerto Princesa, Palawan, makibalita tayo kay Andy Pagayona live. Andy, kumusta ang sitwasyon dyan sa Palawan? Yes, Ella, patuloy pa rin yan na nakakaranas ng malalakas na mga pagulan ang iba't ibang bahagi ng Palawan maging dito sa Puerto Princesa. Kaya naman, tuloy-tuloy pa rin yung ginagawang pagpapalikas ng LGU sa mga pamilyang apektado ng baha. Sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ngayong araw umakyat na sa 11,115 na pamilya ang apektado o katumbas ito ng 37,720 na mga individual. Dahil nga ito sa paghagupit ng Bagyong Tino mula kagabi sa iba't ibang lugar sa Palawan. Maraming bahay ang nasira sa mga lugar na sinalanta ng bagyo, partikular sa bayan ng Cuyo, Magsaysay, El Nido at ilan pang bayan sa Palawan. Lubog pa rin sa baha ang bayan ng Rojas at hindi rin madaanan ng mga kalsada dahil sa bahaging norte ng lalawigan. Kanselado ang mapasok sa gobyerno at ang klase sa lahat ng antas ng paaralan. Ela, patuloy nga yung ginagawang rescue operation ng mga otoridad sa mga pamilyang hanggang sa ngayon ay naipit pa rin sa baha. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Andy Pagayona. Kinumpirma ng Eastern Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines na bumagsak ang isang Superway chopper ng Philippine Air Force sa Loreto, Agusan del Sur habang nagsasagawa ng disaster response mission kahapon, araw ng Martes. Ayon sa East Mincom, patungo ang eroplano sa Tactical Operations Group 10 sa Butuan City para sa relief operations sa mga lugar na tinamaan ng Bagyong Tino. Nagsasagawa na ng rescue at recovery operations sa pinangyarihan ng insidente. Nananawagan ang East Mincom sa publiko ng pag-unawa, panalangin at kooperasyon habang nagpapatuloy ang paghahanap sa crew ng chopper.
Nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon ng Philippine Air Force sa dahilan ng pagbagsak ng Super Huey helicopter kahapon. Kinumpirma ng Philippine Air Force na nasawi ang lahat ng sakay ng chopper. Mula sa Villamor Air Base sa Pasay City, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, natagpuan na ba ang lahat ng sakay ng bumagsak na helicopter ng Philippine Air Force? Ella, natagpuan na nga ang 6 na sakay ng Huey helicopter pero hindi pa natutukoy ang kanilang pagkakakilanlan dahil nga sa sinapit nila ng bumagsak itong kanilang sinasakyang helicopter. Kinumpirma ng Philippine Air Force na nasawi ang lahat ng 6 na sakay ng Super Huey helicopter na bumagsak kahapon sa Agusan del Sur. Kabilang dito ang mga piloto at crew ng helicopter. Hindi muna pinangalanan ng Philippine Air Force ang mga nasawi bilang paggalang sa pamilya ng mga ito. Sa ngayon, nasa crash site pa rin ang mga otoridad at nagsasagawa ng investigasyon. Nagpapatuloy rin ang forensic examination ng mga otoridad sa mga labi para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga ito. Sa ngayon, grounded muna sa paglipad ang 2 pang Super Huey ng Philippine Air Force na natitira. Tiniyak ng hukbong himpapawid na may sapat silang air asset at hindi maaapektuhan ang kanilang pagtulong sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. Nagpaabot ng pagkikiramay ang Philippine Air Force at buong sangdataang lakas ng Pilipinas sa pamilya ng mga nasawi nilang kasamahan. Ang grupo ay galing sa Davao patungong Butuan upang tumulong sa Humanitarian Assistance and Disaster Response Mission o HADR sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. Habang patungo sa Butuan City, kasabay na isinasagawa ng grupo ang Rapid Damage Assessment and Need Analysis o RDNA nang mangyari ang malagim na insidente. Diyan muna ang latest mula dito sa Villamor Air Base sa Pasay City. Balik tayo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nagpahayag ng pakikiisa at pakikiramay ang Armed Forces of the Philippines sa Philippine Air Force kasunod ng aksidenteng pagbagsak ng isa sa kanilang mga helicopter kahapon sa Agusan del Sur na magsasagawa sana ng Rapid Damage Assessment and Need Analysis dahil sa epekto ng Bagyong Tino. Binigyang pugay ng AFP ang katapatan sa serbisyo at pagsasakripisyo ng Air Force para lamang makatulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Nakikisimpatya rin ang AFP sa mga naulilang kaanak ng mga biktima ng bumagsak na helicopter at nagpahayag ng suporta sa mga ito. Sa kabila ng trahedya, tiniyak ng AFP na mananatili ang kanilang puwersa sa pagsiserbisyo sa ating mga kapwa-tao lalo na sa panahon ng kalamidad. Bukod sa AFP, nakikiramay rin ang Office of Civil Defense sa mga naulilang pamilya ng bumagsak na helicopter. Tiniyak ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Boji D. III ang tulong ng House of Representatives para sa mga biktima ng Bagyong Tino. Sa isang pahayag, iginiit nitong agarang kumikilos ang mga kinatawan mula sa mga apektadong distrito upang makipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan para maihatid ang kinakailangan tulong at suporta sa kanilang mga nasasakupan. Dagdag pa nito, nananatiling handa ang House of Representatives bilang institusyon na maglaan ng kaukulang pondo at suportahan ang mga programang magpapabilis sa rehabilitasyon, pagbangon ng kabuhayan at pagpapanumbalik ng mga nasirang pasilidad. Pagtitiyak din ito, patuloy nakikilos ang mga kongresista upang matiyak na makararating ang tulong at protektong kinakailangan sa mga naapektuhan ng kalamidad. Nag-issue ng storm surge warning ngayong umaga ang Pag-asa dahil sa banta ng malalaking alon sa mga baybayin sa Palawan na epekto pa rin ng Bagyong Tino. Base sa 8 a.m. advisory ng Pag-asa, inaasahang nasa 1 hanggang 3 metrong taas ng mga alon sa mga baybayin sa Palawan. Pinag-iingat ang lahat
dahil lubha itong mapanganib. Kaya naman pinaiiwas muna ang pagpunta sa mga baybaying dagat sa Palawan at pinakakansila rin muna ang lahat ng uri ng marine activities. Sa ngayon ay nakataas ang wind signal number 4 sa northern portions ng Palawan dahil sa Bagyong Tino. Samantala, para alamin ang latest update sa Bagyong Tino, narito si DOST Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Magandang tanghali, ako po si Benison Estareja at meron tayong update patungkol po sa ating monitor pa rin na si Typhoon Tino with international name na Kalmegi at sa isa pang bagyo, tropical depression na tatawagin nating uwan sa labas ng ating area of responsibility. As of 10 in the morning ay huling namataan ang Bagyong Tino. 190 kilometers kanluran po ng Coron, Palawan. So unti-unti na itong lumalayo sa ating kalupaan. May taglay na hangin na 130 kilometers per hour. So bahagyang lumalakas po ito sa ngayon. At may pagbugso hanggang 180 kilometers per hour. At kumikilos west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Kung mapapansin po natin, yung kabuuan ng bagyo nakakaapekto po dito sa malaking bahagi ng Mimaropa and some portions of Western Visayas and Negros Island region. Pinakamalalakas pa rin ang mga pag-ulan dito sa Palawan at may kalat-kalat na ulan in other areas of Luzon and Visayas. Kabilang na rin dito sa may Northern and Central Luzon. Kung mapapansin po nila yung buntot ng Bagyong Tino, nagdadala rin ng mga light to moderate rains sa areas ng Northern and Central Luzon. Ito po yung mga naging landfall points nitong si Bagyong Tino in the last 2 days. Simula po kahapon ng madaling araw, 12 a.m., naglandfall siya for the first time sa bayan ng Silago sa Southern Leyte. Sinundan ito ng landfall na ikalawa sa may Borbon, Cebu at 5:10 a.m. kahapon. Sagay, Negros Occidental at 6:40 a.m. kahapon din. Kahapon naman ng tanghali, nagkaroon ng dalawang panibago pang landfall dito sa may San Lorenzo, Guimaras at Iloilo City. Sinundan na pang-anim na landfall sa Magsaysay, Palawan, kagabi at 7:30. At kaninang madaling araw ang huling dalawang landfall dito po sa may Taytay and El Nido sa Palawan. Umaga po yan hanggang makarating po dito sa West Philippine Sea at the moment. Kung mapapansin po natin sa latest track nitong si Tino, generally west-northwest ang kinikilos niya patungo dito sa may central portion of Vietnam at mananatili as a typhoon category, bahagyang lalakas habang nandito sa may West Philippine Sea. Pero yung magandang balita nga ay lumalayo na ito sa ating kalupaan. Pero given pa rin na may kalakihan pa rin po yung kanyang radius o yung lawak, asahan pa rin yung mapagbugso ng hangin dito sa may parteng Mimaropa sa mga susunod na oras. Sa ngayon po nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 4, knowing na typhoon category po ito sa may northernmost portion of Palawan, particularly sa may El Nido. Signal number 3 naman sa hilagang bahagi pa ng Palawan, particular na mga bayan ng San Vicente and Taytay, kabilang na ang Calamian Group of Islands which includes po yung Coron. Signal number 2 naman sa eastern and central portions of Palawan, Puerto Princesa City, Rojas, Dumaran, and Araceli, kabilang na rin po ang Kalayaan Group of Islands sa may West Philippine Sea. At signal number 1 dito sa may Occidental Mindoro, kabilang na ang Lubang Islands, southern portion of Oriental Mindoro, at dito rin po sa may southern portion of Palawan, kabilang na ang Cuyo Islands dito sa may Sulusi. So sa mga susunod na oras, pabugso-bugso pa rin po ang hangin na kanilang mararanasan. Pagdating naman sa ibang lugar na malayo dun sa bagyo at wala pong wind signal, asahan din po ngayong araw ang mga pabugso-bugsong hangin, epekto na rin po ng buntot ng bagyo plus yung amihan sa Cagayan Valley, Cordillera Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, gayon din sa Mimaropa down to Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, and even Zamboanga Peninsula, pabugso-bugso pa rin ang hangin. And by tomorrow, meron pa rin po dito sa ilang parte po ng Northern Luzon, gayon din sa Zambales, Occidental Mindoro, and Palawan. Para naman po sa mga karanas ng malalakas na pag-ulan within the next 24 hours, hanggang bukas ng tanghali, meron pa rin pong hanggang 200 mm na dami ng ulan
dito po sa may Palawan. Impacts po nito, maraming mga flooding events po ang posible at mataas din ang tsansa ng landslides. Yellow naman po, itong mga kulay dilaw, associated po yan dun sa Bagyong Tino, even yung lalawigan po ng Aurora, no, dun sa mga bulubundukin na lugar doon, 50 to 100 millimeters, ang dami ng ulan hanggang bukas ng tanghali, associated yan sa mga pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas, at hindi rin inaalis yung chance ng mga landslides. At pagdating naman sa daluyong or yung storm surge na tinatawag, sa mga susunod na oras mataas pa rin po ang chance na magkakaroon ng 3 metro or higit pa ng mga pag-alon dito po sa may northwestern portion ng mainland Palawan, 2 to 3 meters dito sa may kulay orange sa northern and central portions po Palawan, habang 1 to 2 meters naman sa central portion of Palawan, kabilang na po itong Cuyo Islands. Kaya sa mga coastal communities po natin dyan, please coordinate pa rin sa ating mga local government units for possible evacuation. At sa mga maglalayag naman po dito sa areas pa rin ng Mimaropa and Western Visayas, meron pa rin po tayong gale warning. Mataas yung chance na magkakaroon pa rin tayo ng sea travel suspensions in the next few hours dito po sa may northern Palawan, Kalayaan Islands, southern coast ng Occidental Mindoro, western coast of Aklan at sa mga baybayin po ng Antique, kabilang na ang Kaluya Islands. Yung pinagkaiba nito dun sa ating storm surge warning, coastal areas. Pero pagdating sa gale warning, yung malayo po sa Pangpang, yung mga nagta-travel po by sea, lalo na yung mga ating nangingisdang kababayan. At update naman, dun sa ating monitor sa labas ng ating area of responsibility, sa ngayon, tropical depression pa rin po ito or mahina. Sa ngayon, 55 kilometers per hour yung taglay na hangin at may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour. Last location, 1,870 kilometers east of northeastern Mindanao. Kapansin-pansin, kumikilos po siya, 10 kilometers per hour lang, pero palayo or eastward. Dahil nagkakaroon po siya ng tinatawag na looping, na siyang typical naman po sa mga paunang or mga nagsisimula pa lamang po na bagyo. Sa ngayon, kung mapapansin din natin, walang direct effect itong tropical depression sa alinmang panig ng ating bansa, napakalayo pa po sa ngayon. Base naman sa latest track po ng Pag-asa, inaasahan po na papasok ito ng ating area of responsibility this weekend pa. So maaaring Saturday morning, pero ang nakikita po natin, dahil ito ay nasa malayong parte pa ng karagatan, ito ay lalakas pa, mainit ang ating karagatan doon at posibleng lumakas bilang isang typhoon or super typhoon this coming weekend pagpasok niya ng ating area of responsibility. So after that, kikilos po siya generally west-northwest. So habang ka-level po siya ng Bicol region, pagsapit po ng Sabado, aakyat ito ng bahagya, magwe-west-northwest, moving towards dito po sa may northern or central Luzon. So base sa ating latest track, maaari pong dito po sa may Cagayan Valley, mainland Cagayan Valley or Aurora, magkaroon ng landfall scenario itong tatawagin natin Bagyong Uwan, pagsapit po ng Lunes ng umaga. At kung mapapansin po nila, super typhoon category, so around 185 to 195 kilometers per hour, yung posibleng maramdaman ng ating mga kababayan po doon. So mas malakas kumpara dito sa nagdaang bagyong si Tino. Kung mapapansin din natin, malaki pa yung tinatawag natin na cone of probability. So ibig sabihin, posible pa itong umakyat ng bahagya or bumaba ng bahagya. Kaya kung mapapansin din natin, posibleng tumaas siya as far north at dito sa may Batanes pagsapit po ng Monday morning, pero posible rin bumaba dito sa may parting Kabikulan as early as evening of Sunday. We also have to consider na hindi pa siya ganun kalawak sa ngayon, pero habang lumalakas po ang bagyo, usually lumalawak din yung kanyang kaulapan at yung malalakas na hangin. So kahit itong bagyo, kung maririnig man natin, northern and central Luzon, pero ito yung magiging malawak po. So maapektuhan talaga basically malaking bahagi po ng Luzon plus itong Eastern Visayas habang lumalapit po itong si bagyong tatawagin nating Uwan pagsapit po ng Sunday hanggang Tuesday. So lagi po magantabay sa ating mga updates for possible changes po sa bagyo. Yan muna yung latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Maraming salamat at ingat. May inaasahan si Senator Panfilo Lacson na makatutulong para sa prosecution at conviction ng mga sangkot sa flood control anomaly. Kasabay ng inaasahang pagdinig ng Blue Ribbon, inilahad din ng senador kung ano ang plano nito sa mag-asawang Diskaya at dating Marine Technical Sergeant Orly Guteza. Ang detalye sa ulat ni Asher Cadapan Jr.
May mga bagong ilalahad ang tinaguriang very important witness sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scam. Ito ang tiniyak ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa gitna ng inaasang muling paghahalal sa kanya bilang chairperson ng naturang komite. Kinumpirma rin ni Lacson na may mga dati at bagong papangalanan ng naturang napakahalagang testigo sa pagdinig. Importante kasi pwedeng ma-wrap up yung lahat ng pwedeng o kailangang malaman patungo pati sa prosecution sa conviction. Dagdag pa ng senador, isinapinal na ngayong linggo ang affidavit ng bagong witness. Ngunit iginit niya na dapat ay base sa mga ebidensya, dokumento, ledger at digital files ang mga sasabihin nito. Kasi sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan na walang suportang dokumento, wag na lang mag-mention kasi baka makasira lang ng tao. So, maski may personal knowledge, kung wala naman siyang supporting documents, wag na lang magbanggit. Sir, yun ang aming usapan. Plano ring imbitahan ni Lacson ang mag-asawang sina Curly at Sara Diskaya. Nais itong makita kung ano pa ang kanilang maibabahagi kaugnay ng kanilang nauna ng sinabi na may sangkot ng mga kongresista at ledger na ginagamit umano sa flood control scam. We intend to issue subpoena do sestecum kina Mr. and Mrs. Diskaya para malinaw yung kanyang tinestify na may mga 17 congressmen na nakatanggap ng mga kickback. Importante yon kasi matatahi talaga at mapapalakas yung ebidensya do sa kanyang tinestify. Samantala, tungkol naman sa planong imbitasyon kay dating Marines at security consultant na si Orly Guteza, sinabi ni Lacson na ipadadala na lamang niya ang imbitasyon sa opisina ni Senador Rodante Marcoleta. Bahala na anya si Senador Marcoleta kung ililitaw si Guteza o hindi. Meron na siyang problema sa prosecution service ng DOJ. Why? Because meron ng resolution yung RTC, Executive Judge ng Manila, na nagre-recommend na siya sumailalim sa preliminary investigation for falsification of documents. So, let's leave it at that. Now, hindi naman siya, ibig sabihin, pumunta siya rito on his own volition. Para gipitin pa siya na i-issue siya ng subpoena and then warrant of arrest, papakontempt, I don't want to go there. Itinakdaan ni Senador Ping Lacson ang pagdinig ng Blue Ribbon sa susunod na Biyernes, November 14. Ito ay depende sa muling paghahalal sa kanya ng Senate Majority Bloc bilang chair ng komite. Gayun din kung bibigyan siya ng puwang ni Senador Sherwin Gatchalian sa gitna ng pagbusisi ng Senado sa proposed 2026 national budget. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ilang mataas na opisyal ng pamahalaan ang inihayag ng Office of the Ombudsman na kanilang iniimbestigahan. Kaugnay ito na posibleng kapabayaan sa kanilang mga tungkulin at posibleng kaugnayan sa nangyaring anomalya, partikular sa flood control projects. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Hindi inaalis ni Ombudsman Crispin Boying Remulla ang posibilidad ng koneksyon ni dating House Speaker Martin Romualdez sa nangyayaring anomalya sa flood control projects. Paliwanag ni Ombudsman Remulla, may pananagutan umano si Leyte 1st District Representative Romualdez. Sa pagkakatalaga ni dating House Appropriations Chair, resign na Bicol Party List Representative Zaldico. When we look at the Zaldico cases, and the whole pattern that happened, it was really Zaldico working with some senators that came up with a final version of the budget. And the plan was laid out there. If fingers do not point to the speaker, former speaker, as the leader of the House, he was responsible for the appointment of Zaldico. Ayon pa kay Ombudsman Remulla, kahit inihalal si former Congressman Ko, hindi maitatanggi na may papel umano rito ang dating House Speaker. Isa sa tinitingnan nilang legal na batayan ay ang gross inexcusable negligence o kapabayaan ng dating leader ng Kamara. Although Zaldico was elected on the floor, everybody knows that it was the Speaker's choice. That's why we have to hold him accountable for that. It's a novel theory. I know we're crossing the boundary of
normal legal theory. But we have to stretch it a bit. We have to stretch it a bit. Kasi nga, damage, the whole government machinery and the Filipino people suffered damages due to the acts of Saldico. Samantala, nagpapatuloy na rin ang investigasyon ng Ombudsman kaugnay naman ng posibleng pagkakasangkot sa anomalya ni dating Senate President Francis Chis Escudero. You're the leader of one house, and the other house is led by Senator Chis Escudero as Senate President. And they were able to come up with that budget which included insertions, which included diversions of money from what was supposed to be to what became. So that is, if it's not criminal, then it must be negligence. It must be one of them. It cannot be completely, nobody can be completely blameless for that. Ayon kay Remulla, nadiskubre ng Office of the Ombudsman ang sinasabing galaw ng pera papunta kay Senator Escudero sa investigasyon ng maanomalyang flood control projects. Ongoing, we have statements leading of a money trail leading to him, narrations of fact that are there already. But of course, we want to buttress it with other evidence, which we're looking to right now. Ano nga eh? Pag wala kang makitang AMLA trail, then you have to follow a cash trail, and we will find it. Inaasahang sa susunod na linggo ay makakapagsampa na ang Office of the Ombudsman ng mga kaukulang kaso sa Sandigan Bayan para sa mga personalidad na sangkot sa flood control projects anomaly. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang magsusumite ng counter affidavit o kontrasalaysay sa Lunes, November 10 ang mga respondent o kasama sa reklamo kaugnay ng 5 ghost flood control projects sa Bulacan. Ayon kay Department of Justice o DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, kasabay ito ng unang preliminary investigation. Nananatili namang tikom ang bibig ng DOJ kung sino-sino ang mga posibleng haharap sa kagawaran sa Lunes. Sa hearing po na ito, ifa-file na ng mga respondente ang kanilang mga kontrasalaysay or ang kanilang mga counter affidavits narrating their defenses. Nagpapaalala ang National Privacy Commission o NPC sa publiko na hindi dapat isa-publiko ang sensitibong mga impormasyon na nakalagay sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Noon lamang nakaraang buwan, naglabas ng bagong memorandum ang Office of the Ombudsman para luwagan ang access ng publiko sa SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Kabilang narito ang Presidente, Vice President at iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan. Ayon sa NPC, kung hindi naman kailangan sa SALN ang sensitibong personal na impormasyon, ay maaari naman itong i-redact upang hindi magamit sa iba't ibang threat o cyber threat. Halos sunod-sunod na malalakas na lindol na ang naitatala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Kaya naman upang masiguro ang integridad ng mga gusali ng gobyerno, magsasagawa ng infrastructure audit ang Department of the Interior and Local Government o DILG, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Unang susuriin sa infrastructure audit ang mga vertical local-owned at lifeline infrastructure tulad ng mga ospital. Sa pamamagitan nito, makikita kung delikado na sa isang lindol ang isang gusali. Alam naman po natin, sunod-sunod po ang lindol sa Pilipinas. At isa po sa pinaka-vulnerable ay ang Metro Manila. In fact, may JICA study po yan na pag tumama po sa atin yung big one, it will be catastrophic. Maraming mamamatay, maraming masusugatan, at maraming magigibang infrastructure. Ito po ay napakagandang programa ng DILG tungkol po sa pag-conduct ng infrastructure para ma-mitigate po yung epekto. Huwag naman po sana kung tumama sa atin ang lindol. Nais paimbestigahan sa Kamara kung bakit mababa ang bilang ng mga silid-aralan na naipatayo ng Duterte at Marcos Jr. administrations.
Isang panukalang batas din ang inihain upang mapabilis naman ang classroom construction. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Hinihikayat ang Kamara na alamin ang dahilan ng mabagal na pagpapatayo ng classrooms ng Department of Education sa ilalim ng Duterte at Marcos Jr. administrations. Sa pamamagitan ito ng House Resolution No. 425 na inihain ng Makabayan Bloc lawmakers. Starting with the Duterte administration at nagpatuloy hanggang sa Marcos Jr. administration, lumiit both yung target na ipatayong classroom tapos yung actual na construction. No? So halimbawa, noong 2023, secretary pa ng DepEd si Vice President Sara Duterte ay 192 classrooms lamang ang naipatayo noong 2023. Ngayong 2025, si Secretary Angara, sabi niya 22 classrooms pa lamang out of a target of 6,000 ang naipatatayo. So, gusto natin malaman kung bakit. Ayon sa report, napakababa ng performance ng classroom construction mula 2018 na out of 47,000 na target na maipatayong classrooms, 11 lang ang nagawa. Mahigit 3,000 naman at 200 noong 2019, 187 noong 2020 at 191 noong 2021. 0 naman noong 2022, samantalang 192 noong 2023 at 605 noong 2024. Matatanda ang inihayag ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa isang pagdinig sa Senado na out of 1,700 target classrooms na maipatayo para sa taong 2025, 22 lang ang nagawa. Kaakibat naman ng House Resolution ng Makabayan lawmakers, may tanong din si Representative Tino sa gitna ng corruption scandal sa bansa. Pinaprioritize nga ba itong mga corruption-prone na flood control projects over classroom construction? Layon din ng House Resolution na bigyang daan ng DepEd na magkaroon ng Memorandum of Agreement sa ibang ahensya ng pamahalaan, hindi lang para sa construction, kundi maging sa pagsaayos at rehabilitasyon ng school buildings at facilities. Samantala, isang panukalang batas naman ang inihain din sa Kamara para mapabilis ang classroom construction. Sa pamagitan ito ng House Bill No. 5751 ni House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Layo nitong magkaroon ng mga mekanismo para makabahagi ang local government units at pribadong sektor sa pagpapatayo ng classrooms sa mga pampublikong paaralan. Sa Senado, may naihain ng kahalintulad na panukala si Senator Bam Aquino. Batay sa ulat, sa kasalukuyan ay nasa 165,000 ang backlog sa classroom ng Pilipinas na isa sa mga dahilan ng krisis sa edukasyon. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mananatili sa pwesto si Tarlac City Mayor Susan Sulit-Yap kahit na diniskwalipika siya ng Commission on Elections sa kasong may kinalaman sa residency. Ito ay matapos na maglabas ng status quo anti-order ang Supreme Court pabor kay Yap Sulit kahapon. Ibig sabihin nito, balik sa normal ang lahat habang wala pang desisyon sa merito ng disqualification case ng alkalde. Sinabi naman ng COMELEC na ang Supreme Court ang may pinal na desisyon sa kaso. Muli ngayong ipinananawagan ng ilang grupo na bilisan na ang pagpapakulong sa umunoy mga sangkot sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan kung saan iniuugnay ang ilang mga opisyal ng pamahalaan. Kasama rin sa apela ng mga ito na sumama ang publiko sa tinatawag nilang National Month of Action Against Corruption. Mula sa Makati City, makibalita tayo kay Dante Amento live. Yes, Dante, go ahead. Magandang tanghali, Ella. Bago matapos ang taong ito, dapat may makukulong na. Ito yung panawagan ng iba't ibang grupo, partikular sa Office of the Ombudsman na magsampa ng kaso. Kaugnay ito ng trilyong piso anilang ninakaw sa kaban ng bayan na sangkot ang mga opisyal ng gobyerno tulad ng sa issue ng flood control projects. Dagdag pa ng grupong simbahan at komunidad laban sa katiwalian o siklab
habang iniimbestigahan ang mga sangkot na opisyal tulad ng ilang senador at kongresista ay isailalim na sila sa preventive suspension. Mayroon naman anyang kapangyarihan ng Kamara at Senado na gawin ito. Pangunahin sa nais nilang maisampang kaso ay plunder dahil malinaw naman nila ang pagkakamal ng pera ng taong bayan. Panawagan din ang mga ito sa publiko na makiisa sa National Month of Action Against Corruption. Sa November 7, magkakaroon ng White Friday protest sa EDSA Shrine. Sa November 14, White Ribbon Walk versus Corruption sa Makati. Mayroon din pagkilos ang mga kabataan sa November 17 at ang trillion peso protest actions sa November 30 sa People's Power Monument. Yan ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Hindi bababa sa 3 ang hinihinalang nasawi at nasa 11 ang sugatan sa bumagsak na cargo plane ng United Parcel Service o UPS. Ayon sa Federal Aviation Administration, pa-take off na ang naturang cargo plane mula sa Louisville Muhammad Ali International Airport sa Kentucky patungong Honolulu, Hawaii nang bigla itong bumagsak. Tinatayang nasa 38,000 gallons ng langis ang lulan ng 34-year-old na cargo plane na nagdulot ng malaking sunog malapit sa paliparan. Pansamantala munang isinara ang naturang airport habang inaapula ang sunog at nagsasagawa ng investigasyon sa naging sanhi ng insidente. Right now we believe we have at least 3 fatalities. Oh, I believe that number is going to get larger. We have at least 11 injuries, some of them very significant, that are being treated by local hospitals. I'm not going to speculate about the cause. That's for the NTSB to determine, and do not want to interfere in that in any way. And the other thing I'd say is we'll get more information on the numbers of fatalities. We'll get more information on the number of injuries. Panalo ang Democrats sa serye ng halalan sa first electoral test sa ilalim ng Trump administration. Sa New York City, nanalo si Zoran Mamdani, 34 years old, bilang pinakabatang alkalde sa kasaysayan ng lungsod. Panalo rin ang Democrat gubernatorial candidate sa Virginia at New Jersey bilang patunay na lumalakas ang suporta sa naturang partido. Sang-ayon naman ang mga mamamayan sa California sa panukalang baguhin ang mga distrito sa Kongreso upang paboran ang Democratic Party sa eleksyon sa susunod na taon. Samantala, nauna nang nagbanta si President Donald Trump na aalisin ng federal funds ang New York kung mananalo si Mamdani laban sa independent candidate na si Andres Cume at Republican na si Curtis Liwa. Isang araw na walang gadget. Kaya mo ba? Bahagi yan ng programa ng Members Church of God International sa kauna-unahang Family Day na idinaos noong linggo. Sa Baguio City, hinangaan ng lokal na pamahalaan ang grupo bilang wara ng lahat sa pagpapanatili ng katatagan ng isang pamilya. Narito ang report ni Grace Doctolero. Problemang maituturing ng sosyedad sa panahong ito ang pagkakalulong ng mga tao, lalo na ng mga kabataan sa gadget at sa social media. Naisasantabi kasi ng ganitong gawain ang katatagan at komunikasyon sa loob ng isang pamilya. Sa ginanap na Family Day ng Members Church of God International o MCGI, napahanga ng grupo ni Baguio City Councilor Betty Tabanda sa pagsasagawa ng isang Family Day na may kakaibang programa. Mahigpit na ipinagbawal ang paggamit ng gadget o cellphone, lalo na sa mga bata. One of the biggest problems we have in this modern age is parents are having difficulty disciplining their children.
So we are advocating positive disciplining for children. So I'm very happy that your church is helping out in this, yung proper upbringing ng mga bata. And it is to be based on values. Tsaka mabuti lang yung church ninyo ay talagang tinuturuan ang mga bata at tsaka matatanda ng proper values. Kasabay ng mga kasiyahan, palaro at katuwaan, ang family-centered event ay mayroon ding medical mission para sa lahat. Libre ang konsultasyon, gamot at may family package pa silang may uuwi pagkatapos ng okasyon. At nakikita ko din po yung inyong medical mission, hindi lang medical, dental, pati optical. And then may mga ayuda pang na ibibigay sa kanila. That means you care for your members. Kikita ko yung mga iba't ibang presentation din ng MCGI coming from the different parts of the country. And napakaganda pong magiging partner ng City of Baguio ang MCGI. First, dahil ako ho ang chairperson ng Committee on Social Services, wow, tuwang-tuwa ko. And I can see na talagang you're doing everything you can to see to it na families are intact. Kasi ngayon, alam naman natin, medyo may problema ang mga ibang pamilya because of the influence of social media, because of the influence of gangs. Hindi naman pinalampas ng magkaibigang senior citizen na sina Lola Virgie na 79 years old na at Lola Blanca na 82 years old ang pakikisaya. Katunayan ay game na game pa silang sumayaw at nakipaglaro. Masayang-masaya po, sana masundan pa. At saka masayang-masaya, masarap ang pagkain. Kumain ho kami ng marami. At nagpa-doktor. Nagpa-doktor kami. Nagpa-check up. Binigyan kami ng salamin. Ng libre, pati mga gamot libre. Napakasaya. 82 pa lang ho ako. Talagang nakakapagod. Pero masaya. Ang pamilya Felix at pamilya Pinlac masayang nakisalo at nagbanding. Anila, iba pa rin ang nakakapag-usap at nakakapag-banding ang pamilya na magkakasamang walang gadget na hawak. Mas nabibigyan namin ng atensyon yung event na to para mas lalo namin maramdaman yung saya na ayun, magkakapamilya, magkakasama kami. Ibang-iba yung pakiramdam na despite na kasi ako, teacher kasi ako usually napaka-busy namin. Pag may mga seminar, even Saturday and Sunday, hindi ko nakakasama yung mga anak ko. Yung pagkakataon na ito, napakasaya kasi nakikita ko yung mga anak ko tapos yung katuwaan nila na ano ka ba naman mama, ano ka ba naman papa, gano'n. Parang natutuwa sila na yung nagkakamali kami pero tuwang-tuwa sila na na-feel namin na napakalakas ng banding namin. Amazing, super. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa Diyos sa mga events tsaka pagkakataon na ganito katulad ng Family Day. Kasi nga, madalas busy po kami kahit sa isang bahay lang kami. Ang dami namin ginagawa sa school, sa trabaho. Ako po, minsan lang po makapunta sa Baguio, nasa apartment ako. Tapos biglang magkakaroon po ng event na ganito. Once in a blue moon na kung saan kaming magkakapamilya nandito sa isang event. Walang cellphone, walang trabaho. Pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Bukod sa mga palaro, medical mission, may livelihood program at first aid seminar ding inihanda ang MCGI para lahukan ng mga participants. Bukas din ang lahat ng services maging sa mga kaanak at kaibigan na hindi member ng MCGI. Ang araw po na ito ay para ating higit na paigtingin ang sama-sama nating pagtutulong-tulong para mapalakas ang institusyon na pinilit na ginigiba ng kaaway. Ang institusyon ng pamilya na siyang isang bagay na dapat ay i-align natin sa aral ng Diyos. Kaya po mahalaga na ating kandilihin ang ating mga sangbahayan. Gayon din naman kayong mga lalaki,
magsipamahay kayo kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Napakundanganan ng babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo'y kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Madalas nadidinig natin, meron silang mga kasabihan na sinasabi, the family that prays together stays together. Ngayon, ang atin po, yung katwiran ng Diyos, talagang bilang mga lingkod ng Diyos, dapat tayo maging mapanalanginin. Bilang mga sambahayan na kumikilala sa Diyos, dapat bilang isang pamilya, magsama-sama tayo in harmony. Happy Family Day! Pag-ibig, pag-ibig, ayan! Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 15, versikulo 12 na nagsasabi, ayaw ang manglilibak na siya'y sawayin, siya'y hindi paroroon sa pantas. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.